Let's open the Bible, Ecclesiastes chapter 7. Kaya buksan po natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 7. Ecclesiastes chapter 7, verses 1 to 3. Kaya sa Ecclesiastes po, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 3. With Brother Lester, we will read alternatively. Kaya babasahin po natin ito ng salitan. Sisimulan ko po sa versikulo 1. Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. And verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa tawanan sapagkat sa kalungkutan ng mukha ang puso ay sumasaya. In Ecclesiastes chapter 1, is talking about the life under the sun is vanity. Kaya sa Ecclesiastes Kapitulo 1, pumapatungkol po ito sa buhay sa ilalim ng araw na ito ay walang kabuluhan. And chapter 2, talking about the joy of salvation. At sa Kapitulo 2, pumapatungkol naman ito sa kagalakan ng kaligtasan. And chapter 3 is talking about God's appointed time. At sa Kapitulo 3, ito naman ay tumutukoy sa oras ng Diyos. And chapter 4 is talking about God is real comforter. Kaya sa Kapitulo 4, pumapatungkol naman po ito na yung Diyos ay yung mga aliw. And chapter 5 is talking about the Coram Deo. Kahit yung Kapitulo 5, pumapatungkol naman ito sa Coram Deo. So now we are living in front of God. Kaya tayo ay namumuhay sa harapan ng Diyos. And chapter 6 is talking about no matter what we have in this world, we cannot be satisfied. Kaya sa Kapitulo 6, sinasabi dito na kahit anumang bagay yung meron tayo dito sa mundo ay hindi tayo masisiyahan. Verse 6, even if he lives 1,000 years twice, it means even though we live 2,000 years, but has not been goodness, do not all go to one place, so we cannot be satisfied. Kaya kahit na siya'y mabuhay ng 1,000 taon na 2 ulit, na sinasabi, ibig sabihin kahit na mabuhay tayo ng 2,000 taon, ngunit hindi magtatamasa ng mabuti, hindi ba tutungo ang lahat sa isang dako, kaya hindi po tayo makukontento. What do you think? If you live the 2,000 years, can you, do you want to die? Or do you want to live more? Kaya paano na lang po kung nabuhay po kayo ng 2,000 taon, nananais na po bang mabuhay o mamatay na? Probably we want to live more. Kaya marahil ninanais pa natin na mabuhay ng higit pa. I lived the 2,000 years. I'm sick of living. I want to die. Kaya namuhay na ako ng 2,000 taon, gusto ko nang mamatay. Even though we think like this, at the moment when we are about to die, probably we desire to live more. Kahit na iisipin natin yung bagay na ito, na kung nandun na tayo sa kamatayan, mas nananaisin natin na mabuhay pa ng higit pa. So it means, if we don't get the eternal life, our spirit cannot be satisfied. Kaya ibig sabihin, kung yung ating espiritu ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi po ito makokontento. And today, we're going to study the chapter 7. Kaya sa araw na to, pag-aaralan po natin yung Kapitulo 7. For some weeks in the future, we're going to study the topics, mas mabuti. Kaya sa mga susunod na linggo, mas papag-aaralan natin yung paksa na mas mabuti. From verse 1 to 3, it keeps saying, mas mabuti, mas mabuti, mas mabuti. Kaya mula versikulo 1 hanggang 3, palaging sinasabi dito yung mas mabuti, mas mabuti. So which is mas mabuti? Which is better? Kaya ano po ba yung mas mabuti? It looks good, but there is better things. Kaya mukha po itong okay, pero mayroon pong mas mabuti. Sometimes I ordered the product through Shopee or Lazada. Kaya kung minsan, umu-order po ako ng mga bagay sa Shopee at Lazada. But sometimes I cancel. Pero kung minsan, kinakancel ko ito. Then they always ask, what's the reason? Kaya lagi sila nagtatanong, anong dahilan? One of the list is, do you find better product, Kaya better item, better price? Sa mga pagpipilian, meron doon na sinasabi, na mas nakahanap ka ba ng mas mabuting bagay?
That's very reasonable question. When we find the better one, we easily give up the old one and choose better one. Kaya magandang katanungan po talaga ito. Kaya mas pinipili na, kapag nakakahanap tayo ng mas mabuting bagay, mas pinipili po natin yung bagay na ito kumpara sa unang bagay. So the chapter 7 verse 1 says, ang mabuti pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid. So, ang mabuting pangalan, having the beautiful name, is much better than oil. Kaya yung pagkakaroon po ng mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid. In the Bible, there is the better life and better thing. Kaya sa Biblia, meron pong mas mabuting buhay at mas mabuting bagay. God wants to give us better. Kaya ninanais ng Diyos na bigyan tayo ng mas mabuti. Mas mabuti. Always God give us the better things. Kaya yung Diyos nagnanais siya na bigyan tayo ng mas mabuti. Let's look at please bookmark here and let's look at the Isaiah chapter 38. Kaya lagyan po natin ito ng tanda at dako po tayo, Isaías, Kapitulo 38. 38 verse 17. Kapitulo 38, versikulo 17. Indeed, it was for my own peace that I had great bitterness. Kaya narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. God sometimes give us the great bitterness. Kaya kuminsan binibigyan tayo ng Diyos ng malaking kahirapan. But that's not a goal and that's not the will of God. Kaya hindi po ito yung katapusan, hindi po ito yung kalooban ng Diyos. The reason why God give us the great bitterness is because there is something better. Kaya yung dahilan kung bakit tayo binibigyan ng Diyos ng mas malaking kahirapan ay may mas mabuting bagay. So, having peace is better than the great bitterness. Kaya yung pagkakaroon ng kapakanan ay mas mabuti kaysa malaking kahirapan. And you have lovingly delivered my soul from the pit of corruption. It means God transfer us from the hell to heaven. Sapagkat iyong tinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran, kaya tayo ay inilipat na ng Diyos mula sa impyerno papuntang langit. In order to save us, the last part, you have cast all my sins behind your back. Kaya upang maligtas tayo sa huling parte, itinapon ng Diyos yung lahat ng ating mga kasalanan. But how can we get the salvation? Pero paano po ba tayo magkakaroon ng kaligtasan? Without great bitterness, if we don't have a great bitterness, we just focus on this world only. Kaya kung wala po tayong malaking kahirapan, magtutuon lamang po tayo sa mga bagay dito sa mundo. We don't seek the truth. Hindi po natin hahanapin yung katotohanan. We don't desire to get salvation. Hindi po natin nanaisin na magkakaroon ng kaligtasan. That's why in order to give us the something better, actually the best, salvation, God give us the great better, the bitterness. Kaya upang bigyan po tayo ng mas mabuting bagay, yung pinakamagandang bagay, yung kaligtasan, binibigyan po tayo ng Diyos na malaking kahirapan. So in our life, sometimes we think, my life is really miserable, and God give me the worst things. But because God wants to give us the something better, sometimes God allows the great bitterness. Kaya kung minsan naiisip natin na tayo'y miserable at binibigyan tayo ng Diyos ng mga pangit na bagay, kaya naiisip natin na binibigyan tayo ng Diyos ng mga bagay na ito, pero dapat nating maisip na bibigyan tayo ng Diyos ng mas mabuting bagay. Let's go back to Ecclesiastes chapter 7. Kaya balik po tayo sa Ecclesiastes, Kapitulo 7. Here is ang mabuting pangalan. Kaya nakita po yung mabuting pangalan. According to the research, in England, they asked the question, what is the beautiful word to you? Kaya nagkaroon Most beautiful word. po ng pagsasaliksik sa England, kaya tinanong ano yung pinakamagandang salita para sa iyo. Can you guess? What's the number one? Maaari niyo po bang hulaan kung ano yung pinakauna? Oh, mother. Kaya, Mother, they chose the word mother as a most beautiful word. Kaya yung nanay, ito po yung pinakamagandang salita. Then, can you guess what's the ranking of the father?
Kaya maaari niyo po bang hulaan kung pang-ilan po yung tatay? Father. That, that word was not on the list. Kaya yung salitang iyon ay wala sa listahan. So all the fathers should repent. Kaya yung mga tatay dapat magsisi. Even the last the rank is the 70, up to the 70. Among the list there is the funny word hiccup. Kaya sa mga listahan po hanggang sa 70, meron pong salita dito yung sinok. So even though there was the word hiccup, there is no word father. Kahit na merong salitang sinok, pero walang salitang tatay. But anyway, the people choose the most beautiful word, a mother. Kaya pinili po ng mga tao yung pinakamagandang salita, ito po yung nanay. But actually, true, most beautiful word and glorious name is Jesus Christ. Kaya pero sa katunayan, yung pinakamagandang salita at yung malulahati na salita ay ito po yung pangalan ni Jesucristo. And in this verse 1, precious ointment indicates the precious things in this world, the material things. Kaya yung mamahaling pamahid po dito, tumutukoy po ito sa mga mahalagang bagay dito sa mundo. So what is better? Kaya ano po ba yung mas mabuti? A good name, Jesus' name, and the Christian is much better than the material things and all the precious things in this world. Kaya yung mabuting pangalan, yung pangalan ni Jesucristo, yung pangalan ng mga Kristiyano ay mas mabuti kaysa sa mga mahalagang bagay dito sa mundo at sa mga importanteng bagay dito sa mundo. Let's look at the Psalm number 8. Kaya dako po tayo sa mga awit, Kapitulo 8. Psalm number 8, verse 1. Mga awit, 8, versikulo 1. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Kaya, O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. So most beautiful name is Jesus Christ. Kaya yung pangalan ni Jesucristo, ito po yung napakadakilang pangalan. Through His name, all sinners become righteous. Kaya sa pamamagitan ng kanyang pangalan, yung lahat ng mga makasalanan ay naging matuwid. Only through His name, all people can get salvation and go to heaven. Sa pamamagitan lang ng kanyang pangalan, yung mga makasalanan ay mapupunta na sa langit. So how excellent His name is, how beautiful His name is. Kaya kung gaano na lang po napakadakila ng kanyang pangalan, gaano po napakaganda ng kanyang pangalan. The verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ang iyong pangalan. Yes. So God give us something better. Kaya ninanais ng Diyos na bigyan tayo ng mas mabuti. Rather than the oils and material things, choosing the beautiful name is much better life. Kaya imbes na yung pamahid, yung mga mahalagang bagay, ninanais tayo bigyan ng Diyos na mas magandang pangalan. So that's why we chose the name Jesus Christ and we become the Christian. Kaya pinipili natin yung pangalan ni Jesucristo at tayo ay nagiging isang Kristiyano. In the Bible, God changed the name of some people. Kaya sa Biblia, meron pong mga tao na binabago ng Diyos yung kanilang mga pangalan. Then they get the better name. At sila po ay nakakatanggap ng mas magandang pangalan. They get the precious name. Sila ay nakakatanggap ng mas mahalagang pangalan. So it means God really wants our name become more precious and better. Kaya ninanais talaga ng Diyos na yung ating maging pangalan ay mas mahalaga at mas maganda. Before I got salvation, my name was just Choi Won-young. Kaya bago ko maligtas, yung pangalan ko lang po ay Choi Won-young. And when I got salvation, my name is Christian Choi Won-young. Pero nung ako yung maligtas, ang aking naging pangalan ay Christian Choi Won-young. We have a brother Christian. Kaya meron po tayong brother Christian. When he gets salvation, he become the Christian. Kaya, nung siya po ay naligtas, yung kanyang pangalan ay naging Christian. Anyway, we get the better name. Kaya ganun pa man, tayo po ay nakatanggap ng mas mabuting pangalan. Let's look at the Genesis chapter 17.
Kaya dako po tayo sa Genesis Kapitulo 17. Genesis chapter 17, verse 1. Sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 1. Would you read? Nang si Abram ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abram at sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan." So here is Abram, Kaya narito po si Abram, not Abraham. hindi pa po Abraham. But in verse 5, God gave him the new name, Abraham. Kaya sa versikulo 5, si Abram ay binigyan ng bagong pangalan na Abraham. Verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pangalan mo ay hindi na tatawaging Abram, kundi Abraham ang magiging pangalan mo, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Abram means the respectful father. Kaya ang kahulugan po ng Abram, ito ay respetadong tatay. In Israel, when the father named the children, they expect what kind of life their children live according to their name. Kaya yung mga tatay, kapag nagbibigay po sila ng pangalan sa kanilang mga anak, sila po ay umaasa na yung kanilang buhay ay maging kagaya ng kanilang mga pangalan. So when his father gave the named Abram, it means the father expect, you're gonna be a respectful father in your family. Kaya nung nagbigay yung tatay ni Abram ng kanyang pangalan, siya ay umaasa na yung kanyang anak ay magiging respetadong tatay sa kanilang lugar. Then Genesis chapter 12, God called Abram. Pero sa Genesis Kapitulo 12, tinawag po ng Diyos si Abram. So his life, probably he expect his life like, my goal is becoming the respectful father in my family. Kaya iniisip niya na yung kanyang layunin ay magkaroon ng respetadong tatay sa kanyang nasasakupan. But from chapter 12 to 17, up to this chapter, God trained him and gave him the great bitterness. Kaya sa loob ng Kapitulo 12 hanggang 17, binigyan po siya ng malaking kahirapan at malaking kabigatan. Then he was trained and his faith grows up more and more. Kaya siya po ay sinasanay at yung kanyang pananampalataya ay lumalago ng lumalago. Then finally, God made him Abraham. Kaya sa kahulihan, ginawa po ng Diyos yung kanyang pangalan na Abraham. The meaning of Abraham is the father of all nations. Kaya ang kahulugan po ng Abraham, ito po yung ama ng maraming bansa. So, what does it mean? It means God doesn't God doesn't want to use him only as a respectful father in one family. Kaya ano pong maibig sabihin nito? Yung Diyos ay hindi po siya ninanais na maging karespetadong tatay lang sa kanyang pamilya. God wants to make him the father of nations. Kaya yung Diyos nananais po siya na maging ama ng maraming bansa. That's why from chapter 12 to 17, God trained him and gave him the many sufferings. And finally, in chapter 17, God gave him the new name. Don't call yourself Abram anymore. Now you are Abraham. Kaya sa loob ng Kapitulo 12 hanggang 17, sinanay po siya ng Diyos at nagkaroon ng maraming kapighatian. Pero sa Kapitulo 17, sinabi po ng Diyos na huwag ka nang tawaging Abram, kundi Abraham. Let's look at verse 15. Here is Sarah. Kaya dako po tayo sa versikulo 15, nandito po si Sarah. The verse 15, her original name is Sarai. Kaya yung kanyang orihinal na pangalan ay Sarai. Sarai. Would you read? At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarai na iyong asawa, huwag siyang tatawaging Sarai, kundi Sara ang magiging pangalan niya. Yes. So, the wife of Abraham is Sarai. Kaya yung asawa po ni Abraham ay si Sarai. The meaning of name is my princess or my host. Kaya ang kahulugan po ng kanyang pangalan ay ikaw ay aking prinsesa o ikaw yung host. So, when the father named her Sarai, he probably expect, you're gonna be loved. I hope that you gonna be loved in your family like a princess. Kaya yung
nung binigyan po siya ng kanyang tatay na pangalan na Sarai, siya po ay umaasa na siya ay mamahalin at pagsisibilhan na gaya ng prinsesa. But God gave her the new name, Sarah. Pero ang Diyos, binigyan po siya ng bagong pangalan. Ito po yung Sarah. It means a mother of nations. Kaya ibig sabihin po neto ay ina ng maraming bansa. The verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Siya'y aking pagpapalain at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Siya'y aking pagpapalain at siya'y magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay mamumula sa kanya. Ina ng mga bansa. When God called us in the beginning, God expect we're gonna be used by God more and more. Kaya nung tayo po ay tawagin ng Diyos sa simula, ninanais ng Diyos na tayo ay gamitin ng higit at higit pa. That's why God give us the great bitterness and God train us. Kaya nga tayo binibigyan ng Diyos ng malaking kahirapan at sinasanay tayo ng Diyos. Lord, I just want to be a respectful father of my family. Kaya Panginoon, gusto ko lang na maging respetadong tatay sa aking pamilya. No. God will say, my expectation is much higher. Kaya hindi. Sasabihin ng Diyos na yung aking umaasa ko ng higit na bagay. Lord, I just want to take care of my family only. Kaya Panginoon, gusto ko lang pangalagaan yung aking pamilya. God will say, no. I expect and my plan is much greater. Kaya sasabihin ng Diyos, hindi. Yung aking plano ay mas higit at higit pa. God's expectation and God's goal is not Abraham or Sarai. Kaya yung pag-asa ng Diyos ay hindi Abraham at Sarah lang. God wants to make us Abraham and Sarah. Kaya ninanais ng Diyos na tayo ay maging katulad ni Abraham at Sarah. Not only saving our family, but also God expect to use us to save so many people in Philippines and even the world. Kaya hindi lamang po para iligtas yung ating mga pamilya, kundi iligtas yung ibang mga tao sa Pilipinas at sa buong mundo. God really wants our faith to grow up more and more and to be used by God more. Kaya ninanais ng Diyos na yung ating pananampalataya ay lumago at lumago pa at tayo ay gagamitin ng Diyos. Abraham couldn't say, I just want to keep my name, Abraham. Kaya si Abraham, hindi niya kayang sabihin na gusto ko lang yung pangalan ko, Abraham. That was not will of God. Kaya hindi po ito yung kalooban ng Diyos. God really want to make him Abraham. Dahil ninanais ng Diyos na gawing ang kanyang pangalan na Abraham. God doesn't want us to focus on our family only. Kaya ayaw ng Diyos na magtuon lamang po tayo sa ating mga pamilya. God wants our faith to grow up and use us to save so many people in Philippines. Kaya ninanais ng Diyos na yung ating pananampalataya ay lumago at tayo makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa sa buong Pilipinas. So goal of Ortigas Church is not only Pasig. Kaya yung layunin ng Ortigas Church ay hindi lamang po para sa Pasig. Tama po ba? Not only Ortigas Center, not only Cainta, not only Taguig or Mandaluyong. Our goal is all Philippines. Kaya yung ating layunin ay yung buong Pilipinas. That's why we make a mission team and go there and conduct a Bible seminar. Kaya tayo ay gumagawa ng mission team at pumupunta doon at ipinapangaral yung Bible seminar. God doesn't expect Abraham or Sarai only. Kaya yung hindi po umaasa ng Diyos yung na Abraham lang at Sarah lang. Sarai Our lang. faith must grow up like Abraham and Sarah. Kaya maasa yung Diyos na yung ating pananampalataya ay maging kagaya ni Abraham at Sarah. Here is a child. Kaya Cry very easily. Kaya nakita po yung bata, yung mga bata ay madali po silang umiyak. Tama ba ba? The bata, when you drop the candy, he cries. Kaya yung bata kapag nahulog niya yung kanyang candy, siya yung umiyak na. Oh, my candy! Wala yung candy ko. When his toy is broken, he cries. Kaya kapag yung laruan niya ay nasira, siya rin ay iiyak. When he fell down, he cries. Kaya kapag siya ay nadapa, siya rin ay iiyak. But when he grew up, even though he fall down, he just stand up. Kaya kapag siya ay lumaki na, kahit na siya ay madapa, siya lang tatapikin lang niya ito at
tatayo na. Even though his toy was broken and he dropped the candy, it doesn't matter. Kaya kahit na mahulog yung kanyang candy at masira yung kanyang laruan, hindi na po ito problema. He grows up. Siya na ay lumaki. When our faith was weak and young, when we lose something, we feel like we're gonna die. Kaya kapag yung ating pananampalataya ay bata pa at mahina pa, kapag tayo ay nawala ng isang bagay, iniisip natin na nawala na sa atin lahat. But when we grow up, we can overcome. Pero kapag tayo ay lumago na, pagtatagumpayan na natin ito. When our heart is wide, we can accept more people. Kaya kapag yung ating puso ay napakalawak, tatanggipin natin yung mga maraming tao. When our faith becomes stronger, we can overcome so many trials. Kaya kapag yung ating pananampalataya ay naging napakalaki, mapagtatagumpayan natin yung maraming mga kapighatian. When the child hurt little bit, he cried and come to the mother, "Oh ma, blood, blood." Kaya kapag yung isang bata ay nagkakaroon ng sugat na maliit, pumupunta sila sa kanyang nanay at sinabi, "Ma, yung sugat ko." Dugo? Dugo po. Dugo, Meron dugo. dugo. He feels like he's dying. Kaya iniisip na siya ay mamamatay na. But when he grew up, it's nothing. Kaya kapag siya ay lumaki na, ito'y wala lang. What's this? Kaya ano po ito? Mice. Daga po. This much hurt is really critical to the mice. Kaya yung sugat na ganito kalaki, napaka-delikado na para sa daga. What's this? Ano po ito? Thank you. Elephant. Elepante. Same. This much hurt is nothing to elephant. Kaya yung sugat na ganito kalaki ay parang wala lang para sa mga elepante. When our faith was weak, by one hurtful word, we decide not to come to the church. Kaya kapag yung ating pananampalataya ay mahina, sa pamamagitan lang ng isang masakit na salita, ay di na tayo attend ng church. After 1 year, the one brother came back, and I asked him, why you don't attend the church? Kaya mayroong isang brother na bumalik na sa church sa loob ng isang taon, kaya tinanong ko po siya, bakit di ka na pumunta ng church? Pastor, because that brother said to me, blah, blah, blah. Because of that word, I hurt. Kaya, And I don't want to come to the church. Kaya, Pastor, kasi mayroong sinabi yung isang brother, kaya dahil sa sinabi niya, ay ayoko nang pumunta ng church. I understand how much hurtful he was. Kaya naunawaan ko kung gaano kasakit yung kanyang ginawa. But when we grow up, even the word doesn't affect much in our Christian life. Pero kapag tayo ay lumago na, kahit na yung mga bagay na ito ay hindi na makakasagabal sa ating buhay Kristiyano. So God doesn't want us to stay in the condition of Abraham or Sarai. Kaya ang Diyos ay ayaw niya po tayo na manatili sa posisyon ni Abraham at ni Sarai. God wants us to grow up. So God really expects we become Abraham and Sarah. Kaya ninanais ng Diyos na tayo talaga ay lumago na maging kagaya ni Abraham at Sarah. Tama po ba? Yes. So the real faith is not looking at the environment or situation. Kaya yung tunay na pananampalataya ay hindi po yung pagtingin sa mga nasa paligid natin at sa mga sitwasyon. The true faith is looking at God and relying on God. Kaya yung tunay na pananampalataya ay pagtingin sa Diyos at pag-asa sa Diyos. So faith is like a telescope. Kaya yung pananampalataya ay gaya po ito ng teleskopyo. Telescope, through the telescope, we can see what is even though it's far, we can see the something which is a far place. Kaya sa pamamagitan po ng teleskopyo, makikita po natin yung mga bagay na nasa malayo. So through the faith, even though it doesn't fulfill, we can believe it's already fulfilled. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya, kahit na hindi pa ito naisa sa katuparan, tayo ay makakapaniwala na ito ay maisa sa katuparan. If our faith is growing up, even though we have so many difficulties, we can trust in God and we believe God will solve these problems one day. Kaya kahit na marami po tayong kapighatian, tayo ay
kapag tayo ay umaasa sa Diyos, tayo ay maniniwala na ito ay sasagutin ng Diyos sa isang araw. So God really wants our faith to grow up. Kaya ninanais talaga ng Diyos na yung ating pananampalataya ay lumago. And let's look at Genesis chapter 32. Kaya dako po tayo sa Genesis, Kapitulo 32. Genesis chapter 32, verse 28. Sa Genesis, Kapitulo 32, versikulo 28. Here is Jacob. Kaya nakita po si Jacob. And God gave him the new name, Israel. Kaya binigyan po siya ng bagong pangalan ng Diyos. Ito po yung Israel. Verse 28, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi na tatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. So Sarah had the two children, have the twins in the womb. Kaya si Sarah po ay nagkaroon po ng dalawang anak, makambal sa kanyang tiyan. Esau and Jacob. Kaya si Esau at si Jacob. Then God already prophesied the Esau will serve Jacob. Kaya ipinupresiya na po ng Diyos na si Esau ay maglilingkod kay Jacob. But Jacob really wants to get the blessing by their own wisdom and own way. Pero si Jacob, ninanais niya na magkaroon ng pagpapala sa pamamagitan ng kanyang sariling katwiran at pamamaraan. So the meaning of Jacob is deceiver. Kaya yung ang kahulugan ng pangalan ni Jacob ay deceiver o Deceiver? nandadaya. Mandaraya. Huh? Mandaraya. Mandalaya? Mandalaya? Mandaraya. Somebody have something, and the meaning of Jacob is, even though somebody has something, he take the things no matter what. Kaya yung kahulugan po ng pangalan ni Jacob, kahit na yung isang tao ay mayroong isang bagay, kinukuha niya po ito kahit anumang mangyari. And he really live as his name. Kaya siya rin po ay nabubuhay kagaya ng kanyang pangalan. So he prepared the soup to get the right of the first birthright, the birthright. Kaya naggumawa po siya ng isang sabaw upang makuha yung pagkapanganay ng kanyang kapatid. And he stored the blessing as a firstborn baby. Kaya kinuha niya yung pagpapala ng pagiging panganay ng isang sanggol. Probably he thought he's wise and no matter what he wants, he can get by his own way. Kaya iniisip niya na siya ay matalino at makukuha niya yung ibang mga bagay sa pamamagitan ng kanyang mga sariling pamamaraan. But Esau wanted to kill him, Kaya si Esau, ninanais po siyang patayin. so he ran away, Kaya siya po ay tumakbo. and he had so many sufferings. Kaya siya rin po ay nakatagpo ng maraming mga kapighatian. Now he is going back to his hometown. Kaya siya ay pabalik na sa kanyang bayan. Then he really worried his brother Esau still wants to kill him. Kaya siya ay nag-iisip na yung kanyang kapatid na si Esau ay ninanais siyang patayin. So in order so in his own way, he made the many plans. Kaya sa pamagitan ng kanyang mga pamamaraan, gumawa siya ng maraming mga plano. He sent his animals and servants and the family to the Esau first. Kaya pinadala niya yung kanyang mga lingkod, yung kanilang mga hayop, papauna kay Esau. So he expect if the Esau look at these old things for him, he probably forgive the Jacob. Kaya siya ay umaasa na kapag nakita ni Esau yung lahat ng mga bagay na ito, papatawarin niya si Jacob. And now he stayed alone. Kaya ngayon siya po ay nag-iisa. That time the God came to him. Kaya sa oras na iyon, yung Diyos ay dumating sa kanya. And the verse 24, then the Jacob was left alone, and the man wrestled with him, and until the breaking of day. Kaya sa versikulo 24, naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbunot sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbubukang liwayway. Then the verse 26, would you read? Sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na, at sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako'y ay mabasbasan mo. So during the wrestling, the Jacob really want to win.
Kaya sa kanilang pakikipagbuno po, si Jacob ay ninanais talaga niyang manalo. Then the verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makita ni lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob at ang kasukasuan ni Jacob ay naiisad samantalang nakipagbuno sa kanya. So the socket of his hip is this part, this part. Kaya yung kasukasuan ng kanyang hita, ito po yung parte na ito. So this is the biggest, one of the biggest joint in our body because it connects our upper part and the under part. Kaya ito po ay yung pinakamalaking buto sa ating katawan dahil kinokonekta po nito yung parting baba ang parting taas. But God hit this socket of the hip, Kaya hinampas po ng Diyos yung kasukasuan ng kanyang hita. then is what do you call? Dislocate. Dislocate. This place? Dislocate. Dislocated. Oh, it's dislocated. So since that time, he couldn't work properly. He clipped. Kaya yung kanyang buto po dito ay nahihiwalay. Kaya simula nung araw na iyon, yung kapag maglakad po siya ay hindi na maayos. Think about this. He relied on his own wisdom and own way. Kaya pag-isipan niyo po ito, siya po ay nagtitiwala sa kanyang sariling pamamaraan, sa kanyang sariling pag-iisip. And to be survived, he gave all the animals and the family. Kaya upang makatagal, siya ay binigay niya yung kanyang buong pamilya at yung kanyang mga hayop. And he was alone. At siya ay nag-iisa. And now, only one thing he can rely on is his body. Kaya yung kanyang tanging pagtitiwalaan lamang ay yung kanyang katawan. But God broke even the last things he relied, his body. Kaya kahit na yung pinakahuling bagay na kanyang pinagtitiwalaan ay sinira ng Diyos. Then now, he has nothing to trust, nothing to rely on. Kaya ngayon wala na po siyang bagay na pagtitiwalaan. Then he really realized, Lord, you are the only one I can trust. Kaya ngayon napagtanto po niya na yung Diyos, ikaw lamang po yung aking pagtitiwalaan. That's why he says, if you don't bless me, I'll not let you go. Kaya sinabi po niya, kapag hindi mo ako pagpapalain, hindi kita bibitawan. The verse 26, the last part, I'll not let you go unless you bless me. Kaya sa dulong parte ng versikulo 26, hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan mo. It means I lose everything and I cannot trust and rely on anything. So please, please, bless me. Kaya nawala na sa akin yung lahat ng mga bagay at wala na akong bagay na pagtitiwalaan pa, kaya pakiusap, pagpalain mo ako. Finally, he realized he cannot do anything by himself. Kaya sa kahulihan, napagtanto po niya na wala po siyang anumang magagawang anuman. Finally, he realized God is the only one he can trust and rely on. Kaya napagtanto po niya na yung Diyos lamang yung kanyang dapat asahan at pagtiwalaan. Then, God gave him the new name, Israel. At sa kahulihan, binigyan po siya ng bagong pangalan ng Diyos, yung Israel. The verse 28, let's read it together again, 3, 2, 1. Sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi na tatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. So the verse 28, the meaning of Israel is you have struggled with God and with man and have prevailed. Kaya yung kahulugan po ng pangalan na Israel ay ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, ikaw ay nagtagumpay. But in another meaning is God ruled over this man. Kaya sa ibang mga salita, ang Diyos ay namumuno sa mga taong ito. So he tried to rule over or lead his life by himself. Right? Kaya sinusubukan niya po na mamuno sa kanyang buhay gamit yung kanyang sarili. But finally, he became a man that God is ruling over. Pero sa kaulihan, siya ay naging tao na napapamumunuan ng Diyos. So in our life, even after we got salvation,
we rely on our own way or our own experience. Kaya maging sa ating buhay, tayo rin po ay umaasa sa ating sariling pag-iisip, sariling mga pamamaraan. That's why we do something without prayer, without permission, without counseling or discussion. Kaya tayo ay nagdidesisyon ng walang mga panalangin, walang paghihingi ng suggestion o counseling. We don't ask the help to God. Hindi po tayo humihingi ng tulong sa Diyos. I used to do it, and I can do it. Ginagawa ko naman na ito, kaya kong gawin yan. We don't trust in God. Kaya hindi po tayo nagtitiwala sa Diyos. That's why the God hit the socket of hip. Kaya yung Diyos, sinampas po niya yung kasukasuan ng kanyang hita. When we lose everything, we really realize God is the only one we can rely on. Kaya kapag nawala na sa atin yung lahat ng mga bagay, doon po natin maunawaan na dapat tayong magtiwala sa Diyos. God really wants us to become Israel. Kaya ninanais ng Diyos na maging kagaya po tayo ni Israel. Don't stay as Jacob. We have to become Israel. Kaya wag po kayong manatili sa pangalan na Jacob, kundi Israel. What's the difference between the Romans chapter 7 and 8? Kaya ano po bang pagkakaiba ng mga taga-Roma, Kapitulo 7 at 8? In Romans chapter 7, Apostle Paul tried to stop the sin and tried to live for God by himself. Kaya sa Kapitulo 7, si Apostol Pablo, ninanais niya po na itigil yung kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling pamamaraan. So he probably think, I have to evangelize more people. I have to read the Bible. I have to stop the sin. Kaya lagi niyang sinasabi na kailangan kong ipangaral yung ebanghelyo, kailangan ko itigil yung kasalanan. But he failed. Pero siya po ay nabigo. He couldn't do it. Hindi niya po ito kayang gawin. Because he didn't have the power. Dahil wala po siyang kapangyarihan. That's why in Romans chapter 8, he really relied on the power of God. Kaya sa Kapitulo 8, sinasabi dito na siya ay umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Lord, without your help, I cannot do anything. Panginoon, kapag wala ang inyong tulong, wala akong magagawa ang anuman. Without your guidance, I cannot find anyone who is seeking the truth. Kung wala ang inyong patnubay, hindi ko matatagpuan yung mga tao na tunay na naghahanap ng katotohanan. Even though I conduct a Bible seminar, without your help, nobody can get salvation. Kaya kahit na magsagawa ako ng Bible seminar, kung wala ang inyong tulong, wala pong sinuman yung maliligtas. He really become a man who relied on God. Kaya siya po talaga ay naging tao na lubos na nagtitiwala sa Diyos. His name, his life becomes like from Jacob to Israel. Yung kanyang buhay ay naging kagaya ng Jacob papunta kay Israel. Before we got salvation, we live like a Jacob. Kaya bago po tayo maligtas, tayo ay namumuhay kagaya ni Jacob. We couldn't find the God in our life. Kaya hindi po natin mahanap yung Diyos sa ating buhay. But after we got salvation, God really want to change our name from Jacob to Israel. Kaya kapag katapos nating maligtas, ninanais talaga ng Diyos na baguhin yung ating pangalan mula kay Jacob papunta kay Israel. Then more and more, we rely on God. Kaya at higit pa, tayo ay lubos na nagtitiwala sa Diyos. As much as we rely on God, we become humble. Kaya kung gaano po tayo nagtitiwala sa Diyos, ganun po tayo magiging mapagkumbaba. Because think about this. When we think that we can do everything, and when something is achieved in our Christian life, we think we did it. Kaya kapag iniisip natin na kaya natin yung lahat ng mga bagay at kung mayroong bagay na naisakatuparan sa ating buhay Kristiyano, iniisip natin na ako yung gumawa nun. See, I invite him. Kaya, di ba? Tingnan mo, ako yung nag-imbita dyan. When I counsel, I ask this question and I explain like this. That's why he got salvation. Kaya nung ako yung nag-counseling sa kanya, tinanong ko siya ng tanong na ito at nasagot niya, kaya siya ay naligtas. Ako. I had a counseling and I said this word, that's why he's changed it. Kaya ako ay nag-counseling at sinabi ko yung salita na ito, kaya yung siya ay nabago. I guide him like this. That's why, see, great work of God. Kaya ginabayan ko siya ng ganit paraan. Kaya tingnan mo, nakita yung pagkilos ng Diyos. If we think like this, God will hit the socket of the hip. Kaya kung tayo ay mag-iisip ng mga ganitong bagay, hahampasin ng Diyos yung kasukasuan ng ating hita. And we really become humble. Kaya tayo po ay magiging mapagkumbaba. And we really realize that is all fulfilled by the help of God.
At doon po natin maunawaan na ito ay nais sa katuparan sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Then we become a man who really trusts in God and rely on God fully. Kaya tayo ay magiging tao na nagtitiwala sa Diyos at lubos na umaasa sa Diyos. Then we become humble. At doon po tayo magiging mapagkumbaba. And even though we look at the great work of God, we give this glory only to God. Kaya kung makita man natin yung dakilang pagkilos ng Diyos, ibibigay po natin yung kalwalhatian sa Diyos. We couldn't do it, but because of God and His help, we did it. Kaya hindi po natin to kayang gawin, pero dahil sa tulong ng Diyos, ginawa niya po yung bagay na ito. That's why we offer all the glory only to God. Kaya inihandog po natin yung lahat ng kalwalhatian sa Diyos. God doesn't want Jacob. God wants we become Israel. Ayaw po ng Diyos na tayo ay maging Jacob, kundi maging Israel. Tama po ba? Yes. Let's look at the Luke chapter 16. Kaya dako po tayo sa Lucas, Kapitulo 16. Here are two men, rich man and Lazarus. Kaya nakita po yung dalawang tao, yung mayamang lalaki at si Lazaro. Verse 19, chapter 16, verse 19. Sa Lucas, Kapitulo 16, versikulo 19. Verse 19, would you read, Brother Lester? Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Here is a certain rich man. He's so rich. Kaya nakita po yung mayamang lalaki, napakayaman niya po. So every day he had the party. Kaya araw-araw nagpipista po siya. And he clothes in the purple. At that time, the purple color is only for the nobleman or the royal family. Kaya nagsusuot po siya ng kulay ube. Sa pangapanahon na ito, yung nagsusuot na kulay ube ay sila po yung mga taong kagalang-galang at yung mga mayroong posisyon. So he is a high-ranking person and he is rich. Kaya meron po siyang mataas na posisyon at napakayaman. But what is his name? Pero ano po ba yung kanyang pangalan? Anong pangalan niya? His name is not written. Pero yung kanyang pangalan, hindi po naisulat. No name before God. Wala pong pangalan sa harapan ng Diyos. But in verse 20, basahin po natin ng 20 and 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulube na ang pangalay Lazaro na puno ng mga sugat, na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman, maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Lazarus is a beggar. Kaya si Lazaro po, siya po ay isang pulube. He doesn't have money. Wala po siyang pera. And he's sick. At siya rin po ay may sakit. And the dog came and licked the hurt. Kaya yung aso ay lumalapit sa kanya at hinihimuran yung kanyang sugat. His sores, licked his sores. So it means probably it has been long time he didn't eat anything. Kaya marahil matagal na po siyang hindi pa kumakain. It has been long time to be sick. Matagal na po siyang merong sakit. That's why he didn't have any strength to let the dog get out. Kaya wala na po siyang lakas para paalisin yung mga aso. He just stay. Siya lang po ay nananatili. But what is his name? Pero ano po ba yung kanyang pangalan? Lazarus. The meaning is, God is my helper. Kaya ang kahulugan po ng kanyang pangalan ay yung Diyos, yung aking katulong. He's a saved person. Siya po ay ligtas na tao. So in this world, their life are really different. Kaya sa mundong po nating ito, yung kanilang buhay ay talagang magkaiba. Looks like the life of the certain rich man is blessed. Kaya maaari yung buhay ng mayamang lalaki ay pinagpala. And life of the Lazarus looks like a miserable. At yung buhay naman ni Lazaro ay napaka-miserable. But when they die, their life is totally different. Pero nung sila po ay namatay, yung kanilang buhay ay naging magkaiba. The verse 22, Versikulo 22. would you read? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham, namatay din naman ang mayaman at inilibing.
when the VIP comes, the many servants go and send the nice car and bring him, right? Kaya kapag yung VIP ay dumarating, yung mga lingkod ay pupunta sa kanya at ginagabayan siya. So when the Lazarus dies, the angels already prepared and bring him to heaven. Kaya nung namatay po si Lazaro, yung kanyang mga anghel ay naghanda at dinala po siya sa kandungan ni Abraham. And he entered the eternal rest and the true joy. Kaya siya ay nakapasok sa walang hanggang kapahingahan at tunay na kaligayahan. The next week, we're going to study about heaven. In heaven, there is no tear and no sickness and no labor. Kaya sa susunod na linggo, pag-aakalan po natin yung patungkol sa langit na wala ng pag-iyak, wala ng sakit, at wala ng pagtatrabaho. But verse 23, Versikulo 23. verse 23 and 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat nahihirapan ako sa apoy na ito. While he was living in this world, he only focused on enjoying the world, material things. Kaya nung nabubuhay po siya dito sa mundong ito, nakatuon lamang po siya sa mga mahalagang bagay dito sa mundo. Instead of getting the beautiful name, he only focused on the ointment. Kaya imbes na hanapin yung mabuting pangalan, hinahanap niya lang po niya yung pamahid. Naintindihan po? That's why after he died, his life becomes so miserable. Kaya pagkatapos ng kanyang kamatayan, yung kanyang buhay ay naging miserable. He didn't prepare the salvation. Hindi niya po inihanda yung He kaligtasan. didn't prepare the moment when he stand before God. Hindi niya po pinaghandaan na nung haharap po siya sa harapan ng Diyos. So which one is better? Kaya ano po ba yung mas mabuti? Having the beautiful name is much better than having the material things. Kaya yung pagkakaroon ng mabuting pangalan ay mas mabuti sa pagkakaroon ng mga material na bagay. He went to the hell Kaya siya po ay napunta sa impyerno and he was burning at siya po ay sinusunog. and he desired a drop of water to cool his tongue. Kaya ninanais niya po na yung isang patak ng tubig sa kanyang daliri. But this little wish was rejected. Pero yung munting kahilingan niya ito ay hindi pinahintulutan. And he is so regretful. At siya po ay labis na nanghihinayang. That's why he doesn't want his brothers he really want his brothers not to come to this place. Kaya ninanais niya po na yung kanyang mga kapatid ay huwag mapunta sa lugar na ito. So the verse 27 and 8, would you read? At sinabi niya, kung gayoy pinakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. So, in this verse, this rich man already knows Lazarus, right? Kaya sa versikulong ito, naunawaan na po ng lalaking mayaman si Lazaro. He knows the Lazarus name, right? Kaya nakikilala niya na po yung pangalan ni Lazaro. So probably he always despised him. Oh, you a beggar. Kaya marahil lagi niya po siyang pinagtatawanan na ikaw ay pulubi. But now he really envied Lazarus. Pero ngayon siya ay naiinggit na kay Lazaro. And he asked the help to Lazarus. At siya ay humingi ng tulong kay Lazaro. Abraham, please send the Lazarus to my brothers. Kaya Abraham, pakiusap, ipadala mo si Lazaro sa aking mga kapatid na lalaki. If he rose from the death, my brothers will listen to him. Kaya kapag siya ay nabuhay muli, makikinig sa kanya yung aking mga kapatid na lalaki. Please make them not to come to this terrible place. Kaya pakiusap, wag mo silang dalhin sa napakateribleng lugar na ito. But Abraham said, even though the man is resurrected from the death, if they don't believe the Bible, they not believe anything. Pero sinabi ni Abraham na kahit mabuhay yung isang tao, pero kapag yung mga tao ay hindi maniniwala sa Biblia, hindi po sila maniniwala ng anuman. The verse 31, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay.
Yes. Because the Bible is much more miraculous than the man, the case that the man is arose from the death. Dahil yung Biblia po ay mas nakakamanghang bagay sa halip na yung isang tao ay mabuhay, bumangon mula sa mga patay. That's why if the people don't believe the Bible, they cannot believe anything, no matter what happens. Kaya kapag yung mga tao ay hindi naniniwala sa Biblia, wala po silang paniniwalaan na anuman. Lazarus and rich man, their life is totally different when they die. Kaya si Lazaro at yung mayamang lalaki ay naging iba yung kanilang buhay pagkatapos ng kamatayan. So think about this. The rich man enjoyed his life 70 or 80. Kaya pag-isipan niyo po ito, yung mayamang lalaki, nagsaya po siya sa kanyang buhay mga 70 or 80 years. But Lazarus suffered 70 or 80. Pero si Lazaro naman po ay nagdusa sa loob ng 70 or 80 years. But after this life, the rich man stayed in the lake of fire forever. Pero pagkatapos neto, yung mayamang lalaki ay nanatili sa walang hanggang apoy. But Lazarus entered the eternal peace and the rest forever. Pero si Lazaro ay pumasok sa walang hanggang kapayapaan ng magpakailanman. So which life is better? Kaya ano po bang yung buhay na mas mabuti? Life of the rich man or life of Lazarus? Buhay ng mayamang lalaki o buhay ni Lazaro? Having the oil and having the beautiful name, which one is better life? Yung pagkakaroon ng mamahaling pamahid at pagkakaroon ng mabuting pangalan, ano po yung mas mabuti? Having the beautiful name is much better. Yung pagkakaroon po ng mabuting pangalan ay mas mabuti. We get salvation. We have the beautiful name, Christian. Kaya nung tayo po ay maligtas, nagkaroon po tayo ng magandang pangalan, ito po yung Christian. Then it's much, we already have the better life, much better than having the material things. Kaya nagkaroon na po tayo ng mas mabuting buhay kumpara sa pagkakaroon ng mga material na bagay. Let's look at Matthew chapter 26. Kaya dako po tayo, Mateo, Kapitulo 26. Matthew chapter 26, verse 6 and 7. Mateo, Kapitulo 26, versikulo 7 hanggang 8. 6 and 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang si Jesus ay nasa Betanya sa bahay ni Simon na kitongin, lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na may lamang mamahaling pabango at ibinuhos sa kanyang ulo, habang siya'y nakaupo sa may hapag. So this woman is Maria. Kaya itong babae na ito po si Maria. And Maria chose the beautiful name, Jesus Christ, instead of the frankincense precious oil. Kaya si Maria, pinili niya po yung mas mabuting pangalan sa Jesucristo kumpara sa mamahaling pabango. Somebody says that's the price of that oil is the 300 denarii. Kaya sinasabi ng ilan na yung halaga ng pabango na ito ay 300 na denaryo. 1 denarii is the one man's one day labor. Kaya yung isang denaryo, ito po ay katumbas sa isang araw na sahod ng isang tao. So 300 denarii is like a 1 year salary. Kaya yung 300 denaryo, ibig sabihin isang taon na sahod. But this Maria didn't say sayang. Pero itong Maria na ito, hindi niya po sinabi na sayang lang. She chose Jesus Christ Pinili niya po si Jesucristo rather than the money. sa halip na yung pera. So her name becomes so precious and beautiful. Kaya yung kanyang pangalan ay naging napakahalaga at napakamaganda. Verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang magandang balitang ito sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasaysayin bilang pag-aalala sa kanya. Yes. So Jesus says, whenever the gospel is preached, please remember her name, Maria.
Kaya sinabi ni Jesus, saan man ipangaral yung ebanghelyo, pakiusap, sabihin natin yung pangalan na Maria. So, in our life, what is your choice? Kaya sa ating buhay, ano po yung pagpipili ninyo? Do you want to get the beautiful name or ointment? Kaya pipiliin nyo pa yung mabuting pangalan o yung mamahaling pamahid? If we can get the beautiful name by offering the ointment, that life is much better life. Kaya kapag magkakaroon tayo ng mabuting pangalan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng mamahaling pamahid, ito po ay mas mabuti. Mas mabuti. Let's look at the last verse, Acts chapter 11. Kaya dako po tayo sa uling talata, mga gawa, Kapitulo 11. Acts chapter 11, verse 26. Mga gawa, Kapitulo 11, versikulo 26. Acts chapter 11, verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang siya ay kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia, at nagtuturo sa napakaraming tao, at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. So for 1 year, for some years, they were not called a Christian. Kaya sa loob ng ilang mga taon, hindi po sila tinatawag na Kristiyano. But finally, disciples were first called Christian in Antioch. Pero sa kaulihan, sa Antioquia, tinawag po yung mga alagad na Kristiyano. Christian means the person who followed the way of Christ. Kaya yung Kristiyano, ito po yung mga tao na namubuhay sa mga kilos ni Hesukristo. So no matter what name you have, when you get salvation, your name is changed, Christian. Kaya kahit anumang pangalan yung meron kayo, yung pangalan ay nabago sa pagiging Kristiyano. God gave us the new name, Christian. Kaya binigyan po tayo ng bagong pangalan ng Diyos, yung Kristiyano. Don't call yourself 최원영 anymore. You are Christian now. Kaya wag niyo nang tawagin yung pangalan niyo na Chewon yung kundi Kristiyano. Then we have to live as a Christian. At dapat po tayong mabuhay bilang isang Kristiyano. God really wants our faith to grow up more. Kaya nininais talaga ng Diyos na yung ating pananampalataya ay lumago at lumago pa. And God really wants us to rely on God more. At nininais ng Diyos na tayo ay magtiwala ng higit pa sa Kanya. And God really wants us to live the better life. At nininais ng Diyos na tayo ay mabuhay ng mas mabuting buhay. Rather than choosing the material things and the frankincense oil, God really wants us to offer our material things for the glory of God. Kaya imbis na piliin natin yung mga material na bagay at yung mga mamahaling pabango, nininais ng Diyos na ating ihandog yung ating mga material na bagay para sa Diyos. So we have to live with the name, the Christian. Kaya dapat po tayong mabuhay sa pagkakaroon ng pangalan na Kristiyano. Tama po ba? So, I'm a Christian. That is really beautiful word. Kaya ako isang Kristiyano, ito'y talaga ay napakagandang salita. I'm a born-again Christian. I'm saved person. I'm the child of God. Ako isang born-again Christian, ako'y anak ng Diyos. Ito talaga ay magandang salita. We are proudly introduce ourselves and also we have to live according to our name. Kaya matapang po nating mababanggit yung ating pangalan at dapat po tayong mabuhay alinsunod sa ating pangalan. Let's pray together. Tayo po'y manalangin.